Marcos, Kabanata 6. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi, "Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungang ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nangingilala siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na 2-2, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu, at ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magsipagbao ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapin ng kanilang supot, datapwat gumamit ng mga sandalyas, at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mga tira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan, pag alis ninyo dooy, ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao, at nangagpalabas ng maraming demonyo, at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit, at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes, sapagkat nabantog na ang pangalan niya, at sinabi niya, si Juan namang mabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi ng mga iba, siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng mga ibang propeta. Datapwat, nang marinig ni Herodes, ay sinabi, si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan, at nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias, at hinahangad siyang patayin, at hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibhasay nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinagsanggalang niya, at kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilian siyang mainam, at pinakikinggan niya siya na may galak. Ang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo, at mga mataas na kapitan, at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, ay sumayaw. At siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo, at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin?
At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mambabautismo. At pagdakay, pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapwat dahil sa kanyang sumpa at sa nangakaupo sa dulang, ay hindi niya itinanggi. At pagdakay, nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan at dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparon sila at binuhat ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti sapagkat marami ang nangagpapaparoot parito at sila hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. At nagsiyaon sila na nga sa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nangakilala ng marami at para nagsisitakbo na nagsiparon doon mula sa lahat ng mga bayan. At nangaunang nagsirating pa kaysa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor. At siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nangagsabi, ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at mangagsibilin ng anumang makakain. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, magsisiyaong baga kami at magsisibili ng 200 denaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tignan. At ng mga alaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulupulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na tig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala. At pinagputol-putol ang mga tinapay. At ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. At kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay, pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Bethsaida. Samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat, at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalungan sila ng hangin, at malapit na ang ika-4 na pagpupuyat sa gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Datapot sila, nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya isang multo, at nangagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat, at nangagulumihanan. Datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila
at sa kanila ay sinabi, "Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot." At pinanhik niya sila sa daong at humimpil ang hangin at sila nangangilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay dahil sa kanilang puso'y pinatigas. At ng mga katawid na sila ay narating nila ang lupa ng Genesaret at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala sila ng mga tao. At nang malibot nila nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulan dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan. Saan man nila marinig na naroon siya, at saan man siya pumasok, sa mga nayon, o sa mga bayan, o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit, at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat na nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling.